Si Jose Periobo nga ba ang susunod na itetrade ng Magnolia Chicken Templados at ngayon naman ay sa Terra Firma Jeep? Dahil dito si Eriobo ay hindi na nabibigyan ng minuto dito sa bagong sistemang pinapairal ni Coach L.A. Tenorio at dahil dito lumalakas na yung mga bali-balita na ito itetrade na nitong Magnolia dito sa Terra Firma kapalit naman itong si Kay Marcarino. Dahil sa ngayon mukhang ang emphasis na gustong palabasin ni Coach L.A. Tenorio ay gusto niya yung mga matatangkad at mga athletic na players katulad ng Barangay Ginebra noon na meron din kombinasyon ng malakas na depensa. Kaya nga parang yan ngayon ang kinakailangan gawin talaga ng Magnolia. At kapag yan ay nagawa ng Magnolia, sigurado na magiging mas matindi yung kalalabasan ng kanilang estratehiya na magpalakas ng roster at manalo ng kampyonato. Hindi na sikreto na championship talaga ang aspiration ngayon nitong Magnolia dahil yan talagang kinakailangan nila, hindi na sapat yung maka-finals o maka-semifinals o quarterfinals. At itong si L.A. Tenorio, alam niya na matindi yung pressure sa kanya na mag-deliver. Kaya nga gusto niya na as soon as possible manalo sila ng kampyonato. Marami nagsasabi na itong pagkuha nila kay Carino magiging isa yan doon sa makatutulong sa Magnolia na maabot yung kanilang goal na championship dahil syempre 6'10 player yan. Kung meron kang Carino at Laput doon sa center slot mo plus Sanggalang, Lucero sa power forward, talagang magiging mahirap ng pigilan yung lineup ngayon nitong si Coach L.A. Tenorio. At marami nga nagsasabi dahil nga malapit ito si Tenorio kay Al Francis Chua, magiging madali ngayon sa Magnolia ang pagkuha ng mga top players dito sa PBA. At ito nga pagkakuha niya kay Chris Kun, latest example na lamang yan. At dahil dito nasisiguro natin na itong Magnolia, hindi matatapos yung mga moves niyan kahit pa matrade itong si Jose Periobo. Ibig sabihin meron pa yung mga ibang gagawin sigurado para maging mas malakas pa yung roster ni L.A. Tenorio. Dahil talagang gustong masiguro ngayon ni Al Francis Chua na ang Magnolia hindi na madidisappoint yung mga fans nila. At napag-uusapan yung ganyang klaseng sitwasyon, itong Titan Ultra, isa pa yan sa ayaw ma-disappoint yung mga fans dahil mataas ang expectation sa kanila. Dahil alam natin na nung sumali Titan Ultra sa liga, marami naniwala na ito yung magiging independent team at sinasabi ng Titan Ultra na independent talaga sila. Pero yun nga lang, yung huling trade nila kung saan tinrade si Chris Kun para kay Aris Dionisio, maraming question dito dahil parang nalugi daw sila. Pero pinanindigan ng Titan Ultra na kinakailangan nila ang isang veterano na magpapalakas at mag-i-steady dito sa kanilang lineup. Kaya nga kinuha nila itong si Aris Dionisio. Malalaman natin ang resulta nito kapag naglaro na itong si Dionisio dito sa Titan Ultra. Ang maliwanag pa sa ngayon, itong Titan Ultra hindi pa raw tapos dito sa mga trade transactions na gagawin nila. Meron pa dyan mga susunod at wag na tayong magulat kung madagdagan pa yung mga players na pwede nilang makuha. Kung ikaw naman itong si Coach Jana Del Cardel, kinakailangan sabi nga nila alisin mo o iwasan mo ng pag-isipan yung mga outside pressure at mag-focus ka na lamang doon sa mga bagay na kaya mong kontrolin. At kabilang na nga dyan, itong pagkuha ng mga top players na meron silang available at syempre pati na rin yung iba pang mga sabihin nating lineup na may dadagdag na. Kung sino man yung mga players na magiging available, dapat kunin na nitong si Jana Del Cardel at gamitin na yung kanyang mga trade assets. Medyo naging disappointing so far itong performance ng iba nilang players na nakuha katulad ni Gio Ambohot. Pero at least hindi naman masyadong malaki yung nawala sa kanilang kapalit. Kung ikaw naman itong si Jana Del Cardel, kinakailangan na makakuha ka ng consistent performance mula dito kay Calvin Abueva at kay Joshua Monzon at mabawasan yung mga turnovers. Pangalawa, kinakailangan maayos na nila yung sitwasyon dito kay Greg Stotter. Either bigyan nila ng kontrata at maglaro para sa kanila o i-trade na nila to sa ibang koponan. Dahil kahit 37 years old na si Stotter, marami pa rin mga teams ang sigurado na gustong makuha ang serbisyo ng nasabi na center. Thank you.